Nagsagawa po ng press conference ang COMELEC ngayong umaga matapos ang utos na temporary restraining order ng Korte Suprema. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, tiniyak nga ng COMELEC na tuloy ang automated elections natin sa Mayo sa kabila po ng pinalabas na temporary restraining order ng Korte Suprema para doon sa 5 aspirants na hindi po nakasama ang pangalan sa iniimprentang balota ng COMELEC. At Connie, aminado rin ng COMELEC na mabigat sa kanila yung naging desisyon ng Korte Suprema kasi January 6 pa nag-iimprenta ng balota ang COMELEC at kagabi nga ay agad itong ipinahinto ng COMELEC matapos pong lumabas yung TRO mula sa Korte Suprema. 6 million ballots na raw ang naimprenta at ito ay para sa national position o yung balota sa pagkasenador. Sa estimate po ng COMELEC ay nasa 150 million pesos ang halaga nito kasama na yung pasweldo sa tao at iba pang gastusin related dito. Nilinaw rin ng COMELEC na hindi pa nag-iimprenta ng balota para sa local positions gaya ng congressman, governor at iba pa. Isa sa 5 nabigyan ng TRO ay si Zubair Gintum Mustafa. Ito po ay senatorial aspirant kaya kailangan isama yung kanyang pangalan doon sa listahan ng mga pagbobotohan sa pagkasenador. Ayon sa COMELEC, bagamat nagpaghandaan nila ang posibleng paglalabas ng TRO ng Supreme Court, hindi nila inasahan na may madaragdag pa sa pangalan ng senatorial candidates dahil sinala na nila itong mabuti. Gayunman, susunod daw sila sa Korte Suprema. Yun nga lang, kailangan daw baguhin muna ang Election Management System o EMS at maging ang database ng candidates. Nangangahulugan din daw ito na kung sisingit ang pangalan ni Mustafa sa alphabetical arrangement ng pangalan sa balota, merong magbabago sa numero ng mga aspirant na kasunod niya. Ipinahinto na kagabi ng COMELEC ang printing ng balota. Tumasa sila na makakapagpatuloy ang printing sa Lunes o sa Martes. Yun nga lang, sabi po ng COMELEC, ay may ilan pang kaso ng pagpapila sa Korte Suprema na nakabinbin at umaasa raw sila na sana ay hindi na gaano pang maaantala ang pag-iimprenta nila. Connie, sa ngayon, ang sinasabi ng COMELEC ay 2 weeks yung nawala sa kanila kasi nga January 6 pa sila nagsimulang mag-imprenta. Ngayon man ay hahabulin daw nila ito at gagamit pa rin sila ng iba pang makina ng National Printing Office. At kaugnay naman po sa balota na naimprenta na, ito po daw ay ire-report nila sa Commission on Audit at kailangan ng sirain para mawalay agam-agam na maaari pa itong magamit. So Connie, yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa COMELEC. Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.